So, tikabit yung battery. Nga, kung di na umilaw. Ay, hindi na umilaw. So, good day mga boss. Welcome sa aking Kia Auto Electrics. May tayo tang Chevrolet Silverado. So, 2021 model. So, bali ang issue ng unit na to ay ayaw mamatay yung headlight. Yung high beam niya ayaw mamatay. Ano? So, upon checking ko, ito ang nangyari. Ano? So, pag tinataas ko itong switch, so, gumagana. Ibig sabihin, palagi ko wala sa switch ang problema ito. Kasi pag wala sa dimmer switch ang problema nito. Yun na. Kung sa dimmer ang problema ito, dapat hindi siya mamatay yung indicator ng sa high beam. Ano. Kaso pag ginagalaw ko to, umiilaw. Kaso nga lang doon sa labas, kaya mamatay yung headlight. Kahit itong switch, yan, naka-on yung switch. Yan. So, nakalagay dun sa monitor, sa cluster panel, automatic light control on, light control off. Dapat off na yan eh. Kasi sa labas, buhay pa. Yan. Ito yung high, ito yung low. Subuhin ko headlight. Yan, buhay yung headlight. Ano? Milaw. Indicator ng, sabi yan, park light. Ito yan. Ito. So buhay yan. Buhay yung switch. Yan na. Buhay. Ito yung high eh. Yan na. Buhay. Yun ang high. Off yung headlight. Ayan, naka-off yung headlight. Automatic light control off. So naka-off the switch. So park light off, headlight low beam off. Kaso naka-high pa rin. Yan na. Dapat mamatay na dapat yan eh. Kasi hindi tayo naka-headlight. Naka-open yung headlight switch doon. Kaso buhay pa rin siya. Kahit patay yung makina, kahit ilock ko siya, hindi rin siya nag-automatic off. Buhay pa rin. Kaya ginawa nila, disconnect yung terminal, negative terminal ng battery. So yun ang ito troubleshoot natin ngayon. So wala naman siyang DTC. So wala siyang code na related dun sa ilaw. So andito lang yung sa BCM, last com with engine control module. So pass na yan. Ito lang current lang ito yan, yung calibration, yung driver motor. Kailangan mo lang yan baba taas yung salamin para mag-calibrate. So bali yung mga DTC rito, wala na yan, hindi naman related yan sa ilaw. Kaso pero history na to history, clear na lang ito. So off ko muna, engine off, ignition on. So para ma-clear ng DTC. So kung magtatanong ako nung gamit ko rito, bali ito pang GM talaga, o pang Chevrolet GM, itong MDI, Multiple Diagnostic Interface 2. Kasi yung MDI 1 yan hanggang 2019 lang, 2020. Pag 20 pataas, medyo kailangan natin ng MDI ito. So ayan, clear na natin. So ulitin ko,
So yan, details. So wala na. Ayun lang yung sa driver door, not learn or not calibration. So wala na siyang DTS eh. Pero ang ilaw buhay pa rin. Ayun, buhay pa rin. Kahit off po yung susi, off ko rito. Dapat pag i-off mo rito, wala na yung tanggal yung susi. Dapat makamatay yun eh. So buhay pa rin niya. Buhay pa rin. So check ko yun dito yung ito sa BCM, yung sa salamin pa rin to eh. Driver motor, not learn. So tinanong natin yung data rito. Exterior. So inactive, automatic headlight switch disable, inactive. Headlight on switch, inactive. Headlight flash switch, inactive. Lahat inactive, pero doon sa labas umilaw pa rin yung headlight. So on ko yung switch. So on switch. So yan headlamp on, so active. So passing ko, taas ko, ayan, yung tatlo magkakasunod, passing ko ha, up ko ha, yan. So yung headlamp flash switch active, headlamp headlamp on switch active, high beam command active. Yan, pag binitawan ko, inactive. So ibig sabihin from switch to BCM, okay. Okay siya. So itong tatlong ito nag-active, park, license plate lamp, saka park switch, so active, tatlo. So okay siya. Saan kaya ang problema nito? So okay naman, galing switch sa puntang BCM, okay yung command, saka itong switch na to, okay siya. So baka tinan ko ang diagram nito, baka kumapit yung relay, kung may relay ba itong high beam. Kasi kung hindi ako magtitingin ng diagram ito, magkakalkal ako naman, napakaraming kaalkalin, napakaraming halawatin para masunod mo yung wiring. So pag may diagram, mas mabilis ang trabaho. So bali ito yung diagram, so sa headlight, so meron siyang sa face block underhood. So ito meron siyang relay, itong dalawang ito yung high beam headlight high beam relay, so KR48 yung number. So may dalawa siyang tig isang fuse left and right, 10 amperes. Itong white wire na to, white 10 amperes, F1UA number. Kasi ang low beam, headlight low beam, galing BCM. Ito left headlamp low beam, right headlamp low beam. So sa BCM ang command niya, direct BCM. Pero itong sa headlamp high beam ay sa relay, pero ang command niya yung negative trigger galing BCM. So ito yung check natin, ito yung check ko,
Baka ito may problema. Baka itong relay yung kumapit. So bali ito yung fuse cover. So wala ako nakitang ano, yung itong sinasabing KR48. Yan na. Headlamp high beam relay. So dito sa fuse na to, relay na to. So wala siyang ano, wala siyang, ang headlamp lang number 5. Headlamp number 5 pero ano, pero ito siya, pero hindi siya KR48. Ewan ko anong relay yan. So tinanggal ko to fuse na to, hindi rin namatay ang ilaw. So yung 48, tinan ko yung 48 ano, number 48, not use. Ayun na. Not use. Pero itong fuse na 1 and 2, ito high beam left ito saka right, left saka right, 10 amperes. Tinanggal ko yan. Okay siya, namatay yung ilaw. Pero yung relay, wala ako nakita ang relay ng high beam, yung 48 na yan. Pakita ko sa inyo dito so yan, walang ilaw kasi tinanggal ko yung dalawang fuse. Itong fuse ito kakabit ko, yan na. So umilaw yun sa right side, sa left side wala. So kabit ko, yan, nakakabit yung fuse, umilaw yung left and right saka left, umilaw. Pero yung sasabing fuse number 5 headlight, ito sinasabing fuse number 5 ay yung head relay 1, 2, 3, ito yun yung number 5, ano, number 5 sunod niya ay 18 ay DC-AC inverter. Ito yung number 5, tinanggal ko na. Pinakalit. So ilaw pa rin. Itong isa iba naman to. Hindi kaya sa loob ang ano to, sa loob ng fuse box ang relay. Yung micro, yung maliliit. Try ko nga ito. Ilaw pa rin. Ilaw pa rin. Disconnect na yung mga relay na yan. Ilaw pa rin yan. Ilaw pa rin. Ito malalaki. So yan. Tanggal na yan lahat. Yung relay na yan, lutang na yan. Buhay pa rin. Ibig sabihin wala dito sa labas na to yung mga relay. Ito. Pagbabalik ko na nga lang. Yan. Yung mga relay. Pero pag itong dalawang fuse tinanggal ko, patay yung ilaw. So sa loob nito malamang may problema. Tanggalin ko muna ito. Populot ko muna itong fuse box. So bali ito yung fuse box niya na unit na ito. So palitan ko siya para hindi na ako magbukas nito. Para hindi na ako magbukas ng dati niyang fuse box. Para ang tag doon, para mapabilis yung trabaho natin. Sa ako na yan buksan.
So ako na yung buksan pag na-confirm natin na fuse box may problema, ang may issue. So kabit ko muna to, itong isang fuse box na to galing sa isang unit para ma-confirm natin. Saka na ako magbabaklas, magbubukas na yan, magbibiyak na yan kung ano. So higpitan ko lang itong mga socket na to sa ilalim. Yan. So ko muna ito. So tikabit yung battery. Nga, kung di na umilaw. Hindi na umilaw. Fuse box sa may problema. So paanda rin ka. Start natin. Oh. Iba yung fuse box. Umikot lang yung starter. Yeah? Iba. So wag nang paanda rin pala. Nalito ako doon. On na lang natin susi para ma-confirm na lang natin. So headlight. So ayan. So headlight on. So naka headlight on. Yan na. So taas ang umilaw. So naka low beam. So buhay park light. So ihayin natin. High. So umilaw indicator. So naka high beam. So yan. Umilaw. So confirm na fuse box. So isa pa. So namatay yung high. So nakalo yan. Low. Di umilaw. So off headlight. So automatic light control off. So okay. Okay na. Fuse box. So switch off. Try ko buksan yung fuse box. So bali ito na yung loob ng relay. So nabiyak ko na siya. So bali ang position nung sa headlight. So itong side na to kanina. So nakabalitad lang ito. Nakaganito ang position. So ito. So lagyan ko ng marking. Kasunod. 1 and 2 na yan. Ito, kasunod. So ito siya. Ito. Itong dalawang ito. So bali ito yung relay nila. So bali yung relay na to. So lagyan ko ng kasi so itong dalawa magkatabi na yan. Ito, kita ko sa inyo. So ngayon naging okay yung relay niya. So itong dalawang ito magkatabi. Itong kabila, ito yung output papunta sa ilaw. Itong dalawa magkakasama yan kasi galing yan ng relay. Itong relay na to. Ito, lagyan ko ng clip. Ipitan ko siya.
So yan ay galing sa relay. Ito yan eh. Ito naman yung output palabas. Itong dalawang pin na to. Pupuntang ilaw to. Yan ah. Ito yung apat na to. Ito yung sa relay. Paanang relay yan. Ito yung connection nito. Ito yung output ng relay. 87. Ito yung 30 ng relay. Ito. So doon sa diagram, ang 30 saka 85 magkadikit, or 86 magkadikit, magkadugtong. Tapos ano yan, saka pupunta ng battery. Ito yan, main to. Yan na. Itong dalawa. Galing main ng battery ito. Ito, coil ito. Kita mo yung multimeter. May 197 sa ohms natin. Yan. May 197, 98 ohms na resistance sa buzzer tayo. Yan. So, punilagyan ko to ng power supply. Lumalagitik ang relay. Ito yung trigger galing sa ano to, sa SCM, ay sa BCM. So, lagyan ko ng relay. Lumalagitik to. Ibig sabihin, siguro nung binabaklas ko tong fuse box na to, yung binibiyak ko siya, siguro nakalalog siya. Kaya humiwalay. Yung disconnect. So, pakita ko sa inyo. Lumalagitik itong relay nito eh. So ito, may 12 volt supply tayo rito. So ito, lagyan ko ng ito, kabit ko sa 12 volt supply itong pula na. So ito yan o. Ito, yan o, lumalagitik o. Ito, lumalagitik. Yan. Ibig sabihin, yung relay na yan, nag-open na siya. Kanina na naka-close. Malamang ngayon nag-open na. Yung relay na ta. So, ibalik ko ulit. Buuin ko ulit siya. Tapos tisingin ko ulit. Kung mamatay na yung headlight. Yung mga relay niya, oh. Yung mga relay sa loob. So buuin ko lang muna ulit to. So okay na. Check ko lang sa unit. Kakabit ko muna sa unit to. So yan, nakakabit na yung original niyang fuse box. So ito yung wala kanina eh. Dito sa replacement na to, galing sa iba unit. Ito na, wala siya. So kita, wala rin isang fuse dito. Ay, relay. Ito yung original na may relay. So ayan. So, kabit ko yung battery. Tignan natin kung yan. So yan, hindi na umilaw. Hindi na siya umilaw. Nakakabit na yung battery na yan. So paanda rin ka. Ayan. Mandar, tingnan natin kung buhay ang ilaw. So ayan. So hindi umiilaw. So buhay ko headlight. Yan, buhay headlight. Yan. Buhay headlight. Ano buhay? Buhay. So hindi nakahayan, nakalulang, nahay ko. So high natin, so umiilaw. So nakahayan.
buhay. Buhay. Patay ka. So, ilaw natin. Yan. Namatay yung indicator. High, low. Yan. Yan, namatay. Okay na. Siguro ano to, nung binabaklas ko to kanina doon, yung pinaghihiwalay ko, yung binibiyak ko. Pinukpok ko kasi ito eh, kasi para matanggal tong bolt na to. Kasi nakalak tong bolt na to eh. Pinukpok ko to, yung 4 na bolt. Para matanggal. Siguro bumitaw yung relay sa pagkakakapit. Ano na lang to, obserbahan na lang ito. Pag bumalik ulit itong unit ito, orderan ko ng bagong fuse box assembly. So ngayon, temporary muna yung ganyan. So pag bumalik na lang siya. So bali, pwede ko naman gawa ng paraan yung relay na yun. Pwede natin ilagay sa labas yung relay. Maglagay sa external. Kaso hindi po pwede ito dito. Gawa nung ayaw nila ng ganong sistema, ayaw nila ng ganong gagawa mo ng paraan na meron namang nabibiling assembly o may nabibili namang buo, yun lang kakabit. Ayaw nila ng ginagawa ng paraan kasi para karoon ng problema kung halimbawa nagkaroon ng sunog, ang imbestigahan yung gumawa. Kaya doon tayo sa safety na trabaho para walang sabit.